Hi, I'm Coach Jay, and welcome to my channel. Disclaimer o paalaala. All content shared here reflects my personal opinions and perspectives only. Ang lahat ng nilalaman ay batay sa aking sariling pananaw at opinyon. This is intended for entertainment and informational purposes lamang at hindi dapat ituring bilang professional advice. Ang pag-iingat ng manonood ay kinakailangan. Bisita iglesia sa Pilipinas ay hindi lang basta-basta Holy Week routine. It's a cultural marker. Nagsimula ito sa Rome noong 16th century nang si Saint Philip Neri ay nag-encourage ng pagbisita sa 7 basilicas para sa plenary indulgence. Dinala ito ng mga Spanish missionaries sa bansa at eventually naging sariling tradisyon ng mga Pilipino. Hindi lang ito tungkol sa solemn prayers, kundi pati sa bonding, kwentuhan, at minsan street food sa tabi ng simbahan. May nagsasabing unti-unti itong nawawala, may nagsasabing buhay pa rin. Pero ang totoo, faith at laughter ang nagpapatibay ng tradisyon. Imagine nagdarasal ka ng Stations of the Cross habang may kaibigan na nagrereklamo ng masakit na paa. Solemnity meets comedy. Hey buddy, just a quick one. If you like it here, please subscribe and follow me for more videos. Bisita iglesia ay nagsimula sa Rome noong Jubilee year ng 16th century, kung saan encouraged ang mga pilgrims na maglakad at bumisita sa 7 basilikas. Nang dumating ang mga Spanish missionaries sa Pilipinas, naging bahagi ito ng Holy Week practices at eventually naging Filipino version ng pilgrimage. Hindi lang ito spiritual exercise, kundi family activity na may kasamang bonding, kwentuhan, at minsan pagkain ng fish balls sa labas ng simbahan. Sa Luzon, may mga simbahan na talagang standout para sa bisita iglesia. San Agustin Church sa Intramuros, Quiapo Church na kilala sa Black Nazarene, Baguio Cathedral na overlooking ang city, Taal Basilica sa Batangas, Antipolo Cathedral na tahanan ng Our Lady of Peace and Good Voyage, Minor Basilica of the Immaculate Conception sa Manila, at National Shrine of St. Padre Pio sa Batangas. Lahat sila may sariling kwento, architectural beauty, at spiritual depth. Kaya bawat pagbisita ay parang paglalakbay sa kasaysayan. Kapag ginagawa ang bisita iglesia, devotees pray the Stations of the Cross, reflect on Christ's passion, at nagme-meditate sa personal sacrifices. Hindi lang ito tungkol sa paglipat-lipat ng simbahan, kundi tungkol sa pag-pause, pag-kneel, at pag-connect sa faith. Pero dahil sa traffic, busy schedules, at digital distractions, may nagsasabing unti-unti itong nawawala. Still, buhay pa rin ang tradisyon kahit evolving na. May mga families na gumagawa ng virtual bisita iglesia online at may iba na naglilimit ng simbahan dahil sa oras. Ang challenge ay paano ito maipapasa sa next generation. Ang sagot, creativity. Integrating it sa family life, making it accessible sa kabataan, at pag-remind na hindi ito tungkol sa bilang ng simbahan, kundi sa sincerity ng prayer. At syempre, hindi mawawala ang humor. Imagine solemn ang lahat, tapos may isang tao na nagdala ng kwek-kwek, o kaya may nagkamali sa bilang ng Stations of the Cross at naulit ang isa. Devotion meets comedy, proof na faith can be lived with joy. Final message. Bisita iglesia ay hindi lang tradisyon, kundi cultural inheritance na nagpapakita kung paano nagmimix ang faith at everyday life ng mga Pilipino. Ang preservation nito ay hindi lang tungkol sa pag-ulit ng rituals, kundi sa pagpasa ng values ng reflection, sacrifice, at community. Kapag nawala ito, hindi lang practice ang mawawala, kundi bahagi ng ating pagkakakilanlan. Ang susunod na henerasyon ay hindi kailangang eksaktong gayahin ang elders, pero dapat dalhin ang essence ng bisita iglesia. Faith in action, prayer rooted in history, devotion with sincerity. Kahit isang simbahan lang o 7 simbahan, kahit on foot o online, ang tradisyon ay buhay kapag may meaning. At minsan,
Ang laughter na kasama sa journey, ang tunay na nagpapatibay dito. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and follow me for more videos.